dakila po ang Diyos sa ating mga buhay, sa lahat ng pagtotoo, sa lahat ng promise na inihayag po sa ating harapan. At ngayon naman po ay tayo po dadako sa pagbibigay ng paghandog sa ating Diyos sa buhay. Bago po ako tumako po sa paghandog, ipapasalamat ako sa Lord dahil alam naman po natin sa mga nakasama ko po sa prayer ay ipinapanalangin ko po aking Ama. Amen. At tunay nga po na may tamang panahon po sa Diyos. Amen? Tingnan niyo, sabi niya nakaraan, nag-iipon niya ng mga branded kong damit eh. Kaya nga minsan pag nag-open bail kami, ay tara, mag-open na tayo ng bail kasi abang wala si Tate kasi kinukuha niya lahat ng branded ko na damit. Eh, mamahal pa naman yun. Pag binibenta ko sa mga ngayon, mahal yun. Pero salamat sa Diyos dahil sabi niya, ay, pansampa ko to eh. Amen? Sige! Basta gagawin ko sa pagsamba. Amen? Salamat sa Diyos dahil yun nga po ay tinugod na ng Diyos na buhay. Amen. Diba? Dahil lagi ko sinasabi sa kanya, sabi ko, Tay, baka akala ko 100 years old ang edad mo dito sa lupa. Ha? Hindi. Huwag ka mag-isip na baka isang daan ng edad mo dito sa lupa. Lahat po tayo harap sa Diyos. At ayun nga, no, sa kanyang edad, ano pa lang po yan, 16 years old lang nga tayo. 16 lang ba yan? 16. Pero salamat sa Diyos dahil natin na po aking Ama, nawa hindi po ito ang una't huli. Amen. Napagtatagpo po natin lahat. At tayo nagtatako po no, sa paghandog, pagbibigay po sa Diyos. At makipagbukas po ako sa inyo sa aklat po ng Galatia chapter 6 verse 7 to 9. Makipagbukas po ako sa inyo sa aklat po ng Galatia chapter 6 verse 7 to 9 na ang sabi po ng salita ng Diyos, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Huwag ninyong dinadayan yung mga sarili. Kasi tayo na lang din nagdadaya sa ating mga sarili, no? Ginagaslight na okay lang yan. Pero hindi totoo yun. Amen? Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanin. Amen? Ulitin ko po, nagsabi ng salita ng Diyos, kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanin. Verse 8, ang nagtatanim para sa sarili ng laman, para sa sarili, ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit, ang nagtatanim para sa Espiritu, alam naman natin, God is a Spirit, amen? Ito po'y para sa Diyos, ang ating pagtatanim ay para sa Diyos, ay aani ng buhay na walang hanggan. Verse 9, kaya't huwag tayong mapagod. Saan daw po? Sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Palakpakan na po muna natin ang pagkakasya. Ang salita ng Diyos na Church, narinig po ba natin ang mensahe ng Panginoon na kung ano daw po ang itinatanim natin ay siya rin po natin aanin. At nalaman po natin na ang paghahandog at pagbibigay po sa Panginoon, Church, yan po isang mabuting bagay. Amen. Amen? Yan ay pinakamabuting bagay na kahit na dapat po natin gawin. Amen? Dahil po sa ating paghahandog, pagbibigay sa Diyos, marami pong naliligtas. Maraming napupuntahan ang mga lingkod ng Diyos dahil yan po ay ginagamit talaga sa ikaliligtas po ng marami. Amen. Amen? Kaya sabi ng salita ng Diyos, huwag kang mapapagod. Kasi minsan sa atin po, ano ba yun? Linggo-linggo na lang nagbibigay. Noon nga eh, sa akin po, dalaga pa naman ako. Noon po sa akin pong unang negosyo, alam nyo minsan, pag malaki yung Tyson offering, parang ayaw ko ibigay. Parang dati, pambili ko na to sa Watson, pambili ko na to sa alam mo yung pambili ko na to ng pabango, pambili ko ng kung ano, pag malaki po ang inyo pong ibibigay sa pang, parang ayaw mo. Pero alam niyo, sure, ang sabi ng salita, huwag kang mapagod sa pagbibigay, sa paghahandog, sa paggawa ng mabuti, sa pagtulong. Hello? Amen. Sa panambahan ng Diyos. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, sa takdang panahon ay aanin mo rin naman. Amen. Ayun nun. Totoo nga lang, kapag nga eh, kung kaya natin ibigay lahat ng ating pong ikabubuhay sa Panginoon, bigay na natin kasi ibabalik din naman na ng Diyos. Hindi naman po nagsisinungaling ang Diyos. Ang tao lang naman po sinungaling. Pero ang Diyos hindi. Pag sinabi niya magbigay ka, bibigyan ka rin. Amen?
no? Amen. Pero mas mahalaga sa paggawa po ng mabuti sa Diyos. Dahil di lang po 10 times, kundi po 1,000 times kaya ibalik po ng Diyos ang ating mga ibibigay sa Kanya. Amen. Maging din po sa ating pong love gift sa buhay po na ating mahal na pastora, no, na alam naman po natin sa Genesis chapter 12, kung di po ako nagkakamali, na ang magpapala daw po sa lingkod ng Diyos ay pagpapalain din naman din po ng Diyos. Kaya binibigay po natin sa ating pong mahal na pastora, church, ibinabalik din yan lahat ng Diyos. Kaya pansinin nyo pag nagbibigay, pansinin nyo kasi. Minsan kasi para lang kayong bara-bara kung magbigay. Dapat yung pagbibigay ninyo, yung alam yung masakit sa puso. Yung may kirot na pag binigay mo sa Diyos, parang wala ka na bukas. Apektado, no? Love! Pansinin nyo paghandog nyo sa Panginoon. Ewan ko na lang kung di bubukas ang durungawan ng langit para pumakilain kayo ng Diyos. Amen? Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan kung paano kanya pagpapalain. Amen? Kaya po tayo po tumayo sa Panginoon, tayo gumawa ng mabuti. Una sa ating Panginoon, pangalawa sa ating kapwa. Ibigay po natin ng bukal ha, huwag yung kusang loob. Ay, huwag yung kusang loob. Huwag yung hindi kusang loob, church. Kasi hindi yan ibabalik ng Diyos. Kaya nga lagi ko sinasabi, pag kayo yung magbibigay sa Diyos na pilit, huwag nyo na ibigay, hindi kayo pagpapalain. Maniwala kayo sa akin. Church, hustler na ako dyan. Maniwala kayo sa akin. Pag pilit nyong ibinibigay sa Diyos, parang, ba yan? Ginagawa ko ganyan. Huwag nyo na ibigay, hindi yan ibabalikan. Pero pag buong puso, Amen. pusang loob, na parang may kirap na parang babalik ng Diyos mo. Babalik talaga ng Diyos yan. Amen. Hindi, ano makapo. Tayo may sa mga lang, tayo magandang sa Panginoong Diyos ang buhay. Sabi ko ba tayo? Sige. Tayo ay magbigay. Ibabalik! Mikot lang. Alam niyo, gusto ko talaga magpatawa lagi ng tao. Sa totoo lang, ayoko yung nakikita malungkot. Pero pag di sumusunod sa Lord, okay lang malungkot ka sa buhay kasi hindi ka nasunod eh. Gusto ko yun, nakikita ka mga, hindi na sa masama tayo, amen. Pero pag hindi ka nasunod sa Lord, parang dapat hindi ka sasayang. Pero pag nasunod ka sa Lord, sumaya ka ng sumaya. Amen? Yes, oras na to. Ate, isa natin mga kamay para pagpalain tayo sama-sama ng Diyos sa church. Isa lang po ang alam ko, may sa TV ng Diyos na pagpalain kayo maging ako. Gusto ng Lord, payamanin tayo. Sa kapayapaan, sa kalusugan, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Maniwala kayo sa akin, church. Yan talagang plano ng Diyos sa ating buhay. Extend natin ang mga kamay sa ating bucket list. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Ang banal. Sa ngalan ni Jesus, salamat po sa mga salaping ito na ibinigay po ng aking mga kapatid Ama. Patuloy na po silang pagpalain, siksik, liglig, at tumawa, Panginoon. 1,000 times, Panginoon, ibalik na po ang kanila pong mga naibigay ng kusang loob, ng buong puso, may kirot sa puso, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Lord, kung paano, Ama, Lord, binuhay niyo po ako rito, Panginoon, Lord, at patuloy ka nagpapahayag, nagpapakita sa akin, Lord, ganun din po sa kanila, Panginoon, dahil naniniwala ko, Ama, nais at ibig niyo po kami sumagana, mapagpala yung maman sa lahat ng aspeto ng buhay, Ama. Sa ilo niyo po ito yung kapangyarihan, i-multiply niyo po ito, Panginoon, upang magamit sa palambahan ng Panginoon sa ngalan ni Jesus. Sa mga hindi nakapagbigay, Lord, i-bless niyo rin po sila, Panginoon, upang sa susunod na panahon maranasan po nila, Panginoon, ang essence ng pagbibigay, Panginoon, sa iyo, Jesus, Panginoon. Babalik po ito, siksik, liglig, at umapo. Salamat po, Ama. Mabuti ka. In Jesus' name, amen at amen.